You stated under oath that you stand by the truthfulness of your statements here in this affidavit. Tama po? Yes, Your Honor. Yes. Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Maaring wala kayong interes panoorin ang bidyong ito, pero hinihingi ko ang kaunting minuto ng inyong panahon para kahit papaano ay makatulong tayo kay Police Colonel Hector Grijaldo. Ang malilikom nating salapi para sa monetization ng aking video ay maaari nating ibahagi kay Police Colonel Hector Grijaldo, and later on ay ibibigay ko rin po sa inyo ang GCash ng kanyang pamilya upang makausap po ninyo ang kanyang pamilya. Okay, so ang kanyang pamilya po ay humihingi ng tulong pinansyal sapagkat ang mother-in-law ni Police Colonel Hector Grijaldo ay kasalukuyang nakakomatos ngayon at nasa hospital. Humingi na po ng request ng furlough si Police Colonel Hector Grijaldo para madalaw ang kanyang mother-in-law na nakakomatos, pero hindi po siya pinayagan. Okay? Yung sweldo rin po ni Police Colonel Hector Grijaldo na ipinakikiusap po niya na kahit man lamang ay yun ang ibigay sa kanya, ay hindi po ibinigay sa kanya. Isang tahasan at talaga namang paggigipit, pagdidiin sa isang taong tumitindig, tumatayo para sa katotohanan. Kasi ang pinag-uusapan lamang naman po natin dito ay nagkakandak po ang Quadcom ng legislative inquiry. Tinatanong ang mga resource person upang sila ay malinawan. Ang mga tanong na ito ay mayroong kinalaman dahil mayroon silang batas na gustong buuin. Sa makatuwid, wala po sa mga kamay ng Quadcom o ng Kongreso ang magpakulong, no, sa isang tao, lalo pat hindi naman nila napatunayan na mayroong krimen o pagkakasala ang isang tao. Dahil kung mayroong krimen o pagkakasala ang tao na kanilang inimbitahan para magsalita, sana ay dinimanda na lamang nila si Hector Grijaldo sa korte, 'di ba? So, talaga naman pong may cost ang taong lumalaban para sa tama at katotohanan. Let us make sure Colonel Grijaldo is not fighting alone. Ipakita po natin ang ating suporta sa kanya. So, nag-ugat po ang pagkakakulong ni Police Colonel Hector Grijaldo. Ipinasight in contempt po siya, no, sa ng Kongreso. Bakit? Kung inyong matatandaan, noong November 13 ba yun, 2024, nang siya ay humarap sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, mayroon po siyang statement na binasa. At yung statement na yon naka-under oath. Ibig sabihin, ang nakasulat doon ay pinatototohanan niya na siya ay nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Doon sa kanyang affidavit, no, yung kanyang sinumpaan doon sa Senado, ay sinabi niya na siya ay inimbitahan ng Quad Committee hearing, ng Quadcom Committee, para magsalita patungkol sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Subalit bago maganap yun, nakausap na po ng Quadcom si Police Colonel Royina Garma, na dati ring PCSO General Manager, no, si Royina Garma. Okay, so may statement po si Royina Garma against o laban kay President Duterte. Ang sabi po ni Royina Garma, mayroong reward system noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte
na kapag nakakahuli ng mga kriminal na related sa droga ay mayroong reward na matatanggap. So kaya marami pong mga drug lords ang napatay at nakulong noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa reward system. Okay? So, yun po ang isang statement ni Police Colonel Ruyina Garma. Ngayon, ang gustong mangyari di umano nitong sina Congressman Benny Abante at Dan Fernandez ay sang-ayunan na lamang, no? Sang-ayunan na lamang ni Police Colonel Hector Grijaldo itong statement ni Ruyina Garma. Pero hindi siya pumayag. Okay? So, ang ginawa nitong si Dan Fernandez, no, at ni Benny Abante, pinuntahan nila doon sa room kung saan ay nakaupo itong si Police Colonel Hector Grijaldo. Naghihintay siya kumbaga ng kanyang oras para humarap doon sa Quadcom. Okay? So, yun po ay isang malaking pagkakamali. Hindi mo po dapat at hindi dapat kausapin ang tatayong resource person bago sumalang. Kasi lalabas po na mayroong intimidation o kung anumang pananakot. Kumbaga, ang ihaharap mo dapat sa Quadcom ay yung fresh. Ibig sabihin, yung diretso mula sa kanilang bahay dapat, diretso na kagad sa Quadcom. Hindi yung papupuntahin mo muna sa room, maghihintay. Magkakaroon ng ano yun eh. Magkakaroon ng, kumbaga, uutusan mo yung tao. So, kitang-kita po doon sa CCTV ng House of Representatives. Nakita nyo po yun, no? Obvious po, pinakita po yun. Nakita po sa CCTV ng House of Representatives na bago humarap sa Quadcom itong si Police Colonel Hector Grijaldo, pinuntahan siya ni Benny Abante at ni Dan Fernandez. So, ibig sabihin kung ano po yung statement ni Police Colonel Hector Grijaldo sa Senado ay totoo, tama at walang kasinungalingan. Okay? Noong nagpaunlak po, no, na pumunta at humarap si Police Colonel Hector Grijaldo sa Quadcom para linawin yung naging statement niya sa Senado. Ang sagot po ni Police Colonel Hector Grijaldo, I stand by my statement in the Senate. Sa Tagalog po, kung ano po ang sinabi ko doon sa Senado, kung ano po ang nakalagay doon sa affidavit na yan, yan po ay totoo. Yan po ay pinaninindigan ko. Yun po ang ibig sabihin ni Police Colonel Hector Grijaldo doon sa pagsasabing, I stand by my statement. Okay? Ngayon po, tinanong po siya ng Quadcom. Tinanong siya ni Robert A. Barbers, ni Paduano, at iba pang mga miyembro ng Quadcom. Ang lagi po niyang sinasagot, I stand by my statement. Again, ang ibig sabihin po nun, pinaninindigan ko kung ano ang nakasulat sa aking statement. At yung statement na yan ay naka-under oath. Ibig sabihin, ang mga nakasulat dyan ay pawang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Wala pong kasinungalingan. So, dahil hindi yan ang gustong sagot ng mga miyembro ng Quad Committee, siya po ay na-cite in contempt. Okay? Siya po ay na-cite in contempt. So, yun po, no? Yun po ang dahilan ng pagkakakulong ni Police Colonel Hector Grijaldo. Okay, so basahin po natin ang sulat ni Police Colonel Hector Grijaldo sa Quad Committee noong February 25, 2025, no, kay Robert A. Barbers, lead chairperson on Committee on Dangerous Drugs,
Stephen Paduano, Dan Fernandez, Bienvenido, Abante. Okay. Request for furlough to visit mother-in-law. Our client, police colonel, ito sulat po ng abogado niya, no? Si attorney Mercado yata to. Oo. Our client, police colonel Hector Grijaldo Jr., with the assistance of counsel, di ko mabasa, asked for him to be allowed to visit her mother-in-law, Mrs. Esther Lopesidlio, which is in Cebu City, so that he may facilitate the transfer of Mrs. to Tagum City, Davao del Norte. This request for the humanitarian purpose of allowing our client to visit. Ayan. So in short po, hindi po pumayag itong mga sinulatan. Bakit? Sila po talaga yung nang iipit kay police kay Police Colonel Grijaldo. So papayagan nila. Imposible po. No. So ayun po guys. Ayan po yung affidavit. Ayan, gumawa rin po ng affidavit. So, pero hindi pa rin po siya pinayagan. Ngayon po ay ipa-flash ko po sa video na ito yung GCash ng pamilya po ni Grijaldo, ni Police Colonel Hector Grijaldo. Kahit konting tulong lamang po ang maibigay po ninyo sa kanya at sa inyong siyempre sa kanyang mother-in-law, ganito ganyan, dahil wala po siyang sahod, no? So ganito po ang maisasuggest ko guys. Kung nagdududa po kayo, tawagan po muna ninyo ang yung number na yon, at siguraduhin po ninyo na ito po ay kay pamilya po ni Grijaldo. Okay? Ito po ay number ni na Cyril L. Grijaldo at Loricel Grijaldo. Okay? So, naka-flash po sa inyong screen. Alright. So, yun guys. Ito kung nagdududa pa rin po kayo, hanapin nyo po yung mensahe, yung post po ni Joey De Bever at yung repost po ni senatorial candidate Jimmy Bondoc. Okay? So, andun po yung GCash. Andun din po yung GCash to confirm po. Alright? So, God bless everyone. Good morning.